kailan magiging okay na i-break ang no contact rule or yung NCR. Ito mga utol, usaping no contact rule. Okay, kasi marami ring nagtatanong na, Kuya Kiko, I think na-break ko yung no contact rule, na hindi ko alam kung na-break ko nga ba talaga. Yes, na hindi nila alam kung tama ba yung ginagawa nila or kung nagkamali na rin ba sila sa paggamit ng no contact rule. And isa nga rin sa katanungan na, Kuya Kiko, kailan ba pwedeng i-break yung no contact rule? So ito ngayon mga utol, matagal ko na rin itong naituro yung no contact rule or yung NCR, na halimbawa na lang binaliwala ka na ng partner mo or nagloko siya and then parang hindi ka na kinikibo. So ito po yung tamang pamamaraan na dapat mong gawin once na ginaganon ka ng partner mo. Gamitan mo ng no contact rule, lalong lalo na sa long distance relationship. So i-recap muna natin, ano ba yung no contact rule? Sa pangalan pa lang ng no contact, siguro may idea na rin kayo kung ano yung ibig sabihin. Kundi huwag kang kumontak sa kanya or huwag na huwag mo rin siyang kibuin. Okay, kung minsan is binibigyan pa natin ng lead time, which is for 30 days or 1 month. Pero yung 30 days na ito utol is ito po yung pinaka minimum. Kumbaga pa, na kung dati nasasana yung partner mo na 1 week, 2 weeks is nandiyan ka naman kaagad, na kumbaga pa is yes, sort of nagagawa mo na yung no contact rule pero bumabalik ka kaagad, na dito na natin masasabi na nabe-break mo na kaagad, na hindi pa umabot na sa minimum na 30 days. And hindi rin natatapos sa ganito utol, na kahit sabihin pa natin na umabot na ng 30 days is, Kuya Kiko, pag umabot pa ng 30 days ay pwede ko na siyang kibuin. Still, kailangan is may hahanapin pa tayong validation na saka mo lang ito sasagutin. Ibig sabihin, huwag na huwag mo muna siyang kibuin pa rin. Sa simpleng pangangamusta lang ng partner mo, halimbawa lumagpas ka na ng 30 days and then nangamusta siya, kamusta ka na, or kung minsan bigla na lang mag-a-update na yung tipong parang baliwala lang, nga parang ganun pa rin as usual kagaya dati, na babe, nandito ako, kamusta ka na dyan, saan ka ba? Yung tipong nag-a-update na parang uy, teka lang, di ba, kung mapapaisip ka rin na ano ba yung nangyari dito, parang wala lang na binaliwala niya ako dati and then ngayon mag-update na siya. See? So ngayon, kung mag-response ka man, kahit sabihin pa natin na lumagpas na ng 30 days yung no contact rule mo, ay still, may be-break mo pa rin yung no contact rule. So ngayon, the question is, Kuya Kiko, kailan ba magiging okay na i-break yung no contact rule? So ito nga, di ba kung napapansin ninyo, na kapag mag-response kayo sa mga partner ninyo, na halimbawa nag-reach out na siya, kahit lumagpas na ng 30 days, is once na nagre-response kayo, or once na nagre-reply kayo is wala nang kasunod. 'Di ba? Hindi na rin nagre-reply. Or hindi nga lang din sinisin yung messages mo. Or kung minsan is hanggang scene mode ka lang talaga. Oh no. So bakit ganun, Kuya Kiko? Hindi ba tumalab yung no contact rule ko? Actually, tumatalab na rin sana. Kaso lang, nung time na nag-reach out siya is dito pa rin siya nagsisik ng validation kung still nandyan ka pa rin ba? Kung still may puwang pa rin ba siya sa puso mo? Na kung still naghihintay ka pa rin ba? So ganun na nga, after 30 days, nung nag-message siya sa'yo, kamusta ka dyan, and then nag-response ka kaagad-agad, dito niya ma-validate na ito nga yung hinahanap-hanap niya, yung validation. Dito niya ma-validate nga, naghihintay ka nga talaga. My God. Yes. So, kailan ba talaga ay yung tamang panahon na dapat nating i-break yung no contact rule or na pwede na nating i-break yung no contact rule? Walang iba utol kundi sa panahon na kung kailan siya hihingi ng sorry. Syempre sa paghingi niya ng sorry, hindi naman basta agad-agad na lumambot ka agad yung puso mo na paghingi niya ng sorry. Babe, sorry. And then ikaw magiging okay ka na. Uy, okay na ako babe, sige, tanggap na kita. No. Kailangan utol is pahirapan mo pa rin siya konti. Dahan-dahan, which is dapat may transition. Hindi yung sa paghingi niya ng sorry ay nandyan ka kaagad, tinatanggap mo na kaagad. Kundi, pahirapan mo muna.
sa paghingi niya ng sorry, still wala ka pa rin dapat kibo. Dahan-dahan na kung dati is hindi mo muna siya sinisin, hindi ka muna nagre-response, and then ngayon, scene mode ka lang muna. And then dahan-dahan ka na, magta-thumbs up ka. Magpahabol ka muna, utol. Kasi kung ganun ka lang din kadali palambutin ulit ng partner mo, na kahit nakagawa na siya ng kasalanan or kahit binaliwala ka na dati, and then sa pagpanumbalik niya is napapalambot niya kaagad yung damdamin mo, ay wala, hindi mo siya mabibigyan ng pagsisisi dito. Pero kung nagmamatigas ka, na yung tipong mararamdaman ng partner mo na, uy, ganito na pala kahirap bumalik sa babaeng ito or sa taong ito once na nakagawa ako ng kasalanan, once na binabaliwala ko siya, once na hindi ko siya kinikibo dati. So ang hirap pala bumalik sa taong ito. So next time kung gagawin ko pa ito, maybe wala na akong pagkakataon or hindi niya na ako mabibigyan pa ulit ng maybe last chance or another chance. Yes, that's why nababaliwala pa rin kayo after ng no contact rule ninyo, kasi sa isang messages nyo lang or sa isang pag-reach out nyo lang is nagre-response din naman kasi kayo kaagad. Dapat dahan-dahan, utol. May transition. Pasin-mode ka lang muna. And then after 2 days, 3 days, hayaan mo kung mag-reach out pa rin siya, kasi kung minsan, yun na nga, like I said kanina, tinetesting ka lang or binabantayan ka pa rin kung naghihintay ka pa rin ba. Sinusubukan niya lang. Pabugso-bugso siya kumbaga. Uy, subukan ko nga to. Kung mag-message man o hindi, okay lang. Pero kung nag-message ka man, boom, dito niya na-validate na naghihintay ka nga. Diba? And then once na mag-message ka or mag-response ka, wala. Ang sa kanya lang naman is, kinukuha niya lang yung validation or confirmation na naghihintay ka pa nga talaga. So and then, yes, binigay mo sa kanya dahil nag-response ka. So wala, babaliwalain ka na naman ng partner mo or ng ex mo. Uy, wala, andyan pa rin siya. So, ito, magpapaka-happy muna ako kasi I know na kung kailan akong babalik, kung kailan ako magsawa sa bago ko o sa buhay single ko, is saka ko na lang siya babalikan kasi I know, naghihintay lang naman eh. So, para hindi ka rin totally mawala is pabugso-bugso pa rin siya. After 3 days, after 5 days, magpaparamdam na naman. Yes. So hanggat walang paghihingi ng sorry or patawad or hindi man lang nagmamakaawa sa iyo, utol, if I were you, wag na huwag mo rin munang kibuin. Magmatigas ka, magpahabol ka. Ito po yung tanging punishment or consequences na dapat mong ibigay sa pambabaliwala niya sa iyo. Hindi yung ganun lang kadali sa pagpanumbalik niya, tinatanggap mo kaagad. So wala kang punishment or wala kang pagsubok na binigay muna sa kanya. Okay? So yun po mga utol, sanay na isagot natin yung mga katanungan ninyo, no? Which is, kung yun talaga yung tanong ninyo, is yun din po yung kasagutan na kung kailan magiging okay na i-break yung no contact rule. Okay? Sa may mga katanungan pa, you can leave a comment na dyan sa ilalim, and you can follow me in my Facebook page and sa YouTube channel natin. Subscribe po kayo dahil dito po or doon po tayo nag-update or nag-upload ng mga updated pa yung videos. Okay? So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko